Amen and amen. Wow! Come on, bigay natin yung pinakamalakas na palakpak kay Jesus. Samahan mo pa ng pagsigaw. Alright. Good morning everyone. Welcome to 10 o'clock worship celebration. Bago po kayo maupo, pwede po ba himasin nyo lang yung likod ng mga malalapit sa inyo? Sabi mo, napaka-blessed mo. Sabi mo, you are blessed and highly favored by God. Thank you, Jason, sa paghimas na aking likod. You may be seated. Yan. Praise God. Welcome. Welcome po. And sa inyo po nanonood online, sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo. Andiyan si Ate Andy from Canada. Nanonood. Hello, Ate Andy. Sa mga taga Oliveros, Quezon City. Sa mga nasa Japan, kay Ichiro. Sa US, mga nakikinig po sa atin, nakaantabay po sa atin. Marami pong salamat sa inyo po lahat na nandito. Good morning po sa inyo. Okay, harapin mo yung katabi mo, pikit-pikitan mo, tapos sabihin mo, good morning din sa iyo. Alright, welcome din. Nandito si Alex. Natanong ko rin. Welcome back, Alex. Yan. At nasa unang Sunday po tayo sa panibagong buwan. At alam niyo po ba, tapos na ang 6 months, kalahating taon na po tayo ng 2025. Palapakan natin ng Diyos for past 6 months. Pinatunayan ng Diyos yung kanya kabutihan at yung natitira pang 6 months ngayong buwan o taon ng 2025, patuloy ni paparanas sa iyo ng Diyos ang kanyang kabutihan, pag-ibig, provision. Nako, marami tayong maasahan mula sa Panginoon. Amen. At sa ating mong, bisita from, ano ang pangalan niya? Si Russell. Palapakan naman natin ng Diyos sa buhay ni Russell na nandito ngayon. Ayan. And also, yung katabi ni Nanay Huling, si Charmaine. Palapakan din natin sila sa buhay ni Charmaine. Ayan. Alright. Ano po sisigaw natin sa kanila? 1, 2, 3. Welcome. Welcome na welcome po kayo sa family ng Magnificent Jesus Christian Church. Alright. So tuloy-tuloy na po tayo sa panibago po nating series. Ang series po natin this month ay mayroon po tayong temang tinatawag na Quiz Be With You. Pwede ba sabihin mo sa kaliwat kanan mo, sabihin mo, Quiz Be With You? Quiz Be With You. Medyo may katunog, ano? Sanay tayo sa Peace Be With You, Peace Be With You. Ano ba yung nakapaloob sa 4 na Sunday sa pag-uusapan natin? Pag-usapan po natin, ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit ka namumroblema? Ano ba ang mabuting layunin ng Panginoon? Bakit inaalaw niyang mamroblema ka? Humarap ka sa iba't ibang testing, sa iba't ibang trials. Minsan ang problema malaki, minsan maliit, minsan sunod-sunod, minsan sabay-sabay. Walang katapusan ng problema dahil habang nabubuhay ka dito sa mundong ito, ang buhay ay serye ng mga problema. Pwede ba pumalakpak lahat ng mga may problema? At kaya po ang challenge po sa atin lahat, maiintindihan natin maya-maya, maiintindihan po natin, isang karakter po yung pag-uusapan natin sa Bible na nakita ko po sa kanya na maganda naman yung ginawa niya, maganda po yung puso niya, gumawa siya ng mabuti, alang-alang o para sa Panginoon, pero merong pangyayari sa kanyang buhay na ipinahintulot ng Diyos na maranasan niya. Baka ganito rin po tayo. Nandito tayo sa gawain ng Panginoon, nakikinig ka ng Word of God, nagsaserve ka kay Lord, okay, nagpapastor ka, cell leader ka, o naman ang kalagayan mo sa buhay, pero may pagkakataon, pahihintulutan ng Diyos na mga problema ka. Amen. Tanungin mo nga ang katabi mo, sikuhin mo sa bilbil, tanungin mo nga, ano bang problema mo? At kung may problema ka man, ito po yung challenge sa atin lahat, anuman ang yung problema, anuman ang yung pagsubok, ito po yung challenge sa atin lahat, pinamagatan ko po itong, huwag mong isuko ang laban. Sabi sa katabi, huwag ka susuko. Walang sukuan to, walang hintuan, walang tigil, tuloy-tuloy pa rin tayo. Nagsaliksik po ako, may nadiskubre po ako na meron po tinatawag na 6 common life problems. Okay? 77 po ito, pero 6 lang ang share ko sa inyo. Okay sa inyo yan? 6 common life problems. Ewan ko kung na-experience nyo na to. Tingnan nyo. Marami pong tao nagdanas nito, nagdaranas at posible magdaranas dahil parte na ng buhay na magkaroon ng ganitong crisis. Yung tinatawag pong 6 common life problems, number 1, ayon sa survey, ay yung tinatawag na financial crisis. Sino po dito naka-experience na nawalan ka ng pera? Minsan, madalas. Okay? Feeling mo may crisis sa iyong finances. Okay? Feeling mo may cancer ang iyong bulsa. Andiyan ba? Andiyan pa kayo?
So, isa daw to, top 1 daw ito sa 6 common life problems. Okay, puntahan natin yung pangalawa. Tanong nyo kung ano. Ang tawag po dito ay health crisis. Okay, parang ganito. Dahil po ang problema ay iba-iba, okay, yung problema mo ngayon, posibleng hindi yan ang problema ng katabi mo, at yung problema ng katabi mo, posibleng hindi yan ang problema mo, parang ganito. Kung hindi mo problema ang finances, baka sakali may problema ka sa health. Nakuha niyo ibig sabihin? Yung iba naman, wala nga problema sa health. Ang problema, finances. Napansin nyo? Iba-iba ang problema. Okay? Tuloy pa natin. Health crisis. Ano pa? Tingnan nyo po ito. Meron tinatawag na ang problema naman pag pinag-usapan ay yung relationship, yung marriage, and family. Tingin po kayo sa akin, parang ganito. Hindi mo nga problema ang finances, hindi mo problema ang health, pero baka mamaya may problema ka sa relationship, sa marriage, and sa family. So mapapansin natin, iba-iba ang klase ng mga problema. Okay? So tingnan nyo pa, sabi po sa pag-aaral o sa survey, problema din ito ng maraming tao. Okay? Para sa iba, pagpapala ito, pero minsan sa iba, problema ito. Yung tinatawag na workplace. O kasi ang katotohanan, doon sa trabaho mo, minsan may mga taong ayaw sa'yo. At ang katotohanan, minsan ayaw mo rin sa kanila. Kaya pinoproblema mo sila. Okay? Eto na. Ito yung matindi. Yung may pressure kapag ka ito yung problema mo, kapag ito yung pinoproblema mo, may pressure kasi dito. Sabi nga ninyo, career pressure. Anong ibig sabihin yan? Minsan nape-pressure tayo, panlima na, no? Nape-pressure tayo kasi gusto natin minsan magkatrabaho agad, gusto natin ma-achieve yung goal natin at marating yung gusto nating marating. Okay? Banggitin ko lang ito, ano? Ito po yung tungkol sa aking pangalawang anak, si Art. Ay, sa bandang likod. Tingnan niyo po yung magandang lalaki nung kagaya ko. Anak ko po yan. Alam niyo po si Art, pagkatapos niyang graduate, gusto niya magkatrabaho agad. Sabi niya, kung ano-ano na iniisip. Kasi gusto niya magkatrabaho, gusto niya kumita. Of course, maganda naman. Okay. Una, inisip, mag-proven na lang kaya eka ako. Malaki daw yung kita ng proven doon sa may harap ng Kapitolyo. Sabi ng mami niya, abay, kapogi mo namang proven vendor. At tapos naisipan niya, magbuko na lang kaya magtinda ako ng buko. Ako sa malaki din daw ang kita sa nagtitinda ng buko. Mag-carwash kaya ako. Kung ano-ano iniisip niya. Nag-apply sa ganito, nag-apply sa gano'n. Sabi ko sa kanya, Art, may inilaan ang Diyos na trabaho para sa iyo. Minsan, kaya ka nape-pressure o kaya minsan namumroblema tayo kasi nape-pressure tayo kasi gusto mo na ngang may mangyari sa buhay mo. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Tingnan mo nga katabi mo kung mukhang may pressure sa buhay sa oras na to. Mukhang ala naman. O ano pa? Ito na yung last. Ito na yung last daw na 6 life common problems. Okay? Yung pang-anim po, yung tinatawag na unfair treatment. Pansinin nyo, kapag unfair ang treatment sa'yo, problema rin yan eh. Nandiyan ba kayo? Yung bakit sa kanya maganda pakitungo, sa akin hindi. Ganun. Unfair treatment. Parang napaka-unfair ng mundo para sa atin. Okay? Pero may kapahintulutan pala ang Diyos sa bawat trials and testing sa pinagdadaanan natin. Tingnan nyo to. God uses our trials to build our faith, draw us closer to Him, and give us a testimony of His faithfulness for others to see. Anong ibig sabihin yan? Ginagamit pala ng Diyos yung trials natin, yung problema natin, para ma-build yung ating pananampalataya sa Kanya, mapalapit tayo sa Kanya, at bigyan tayo ng patotoo ng Kanyang kabutihan o katapatan para makita ng iba. Nandiyan pa? So yun ang layunin ng Diyos, kaya may problema ka. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala may problema ka. Oo, hinuhubog ng Diyos yung karakter natin. Habang dumadami yung problema, nahuhubog yung ating karakter, nawawala yung attachment natin sa mga bagay sa mundong ito, at itong problemang ito ang nagiging dahilan para lalong kang manampalataya sa Kanya, mahubog ang iyong karakter at pagtiwalaan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, harapin mo sa kaliwat kanan, sabihin mo, mabuti ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapag may problema, ito po yung challenge sa atin. Tingnan nyo, don't let trials blow you down. Pag nagka-problema ka, hindi pa naman katapusan ng mundo para sa'yo. Hindi pa dito magtatapos ang buhay mo. Lagi ko nagiging biro ito. Kung ang pamantayan ng Diyos, pag nawalan ka ng pera, mamamatay ka na, edi wala na natira.
So don't let your trials blow you down. Sa halip, let them lift you up. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Huwag mo hayaang ibagsakan ng problema mo. Let them lift you up. Gamitin natin itong stepping stones. Gamitin natin itong baitang para sa mas mataas na antas na ating pananampalataya sa Panginoon. Titingnan natin, iimbestigahan natin ang isang tagpo sa Biblia. Sa lumang tipan ko ito kinuha. Makikita natin na yung babae, ito yung sinasabi ko kanina, mabait po itong babaeng ito. Maganda ang puso. Okay, may ginawa pa nga ito mabuti para sa lingkod ng Diyos. Pero may pinahintulot na mangyari ang Diyos sa kanyang buhay. Ready na ba kayo? Tanungin mo ang katabi mo, ready ka na ba? Okay. Kinuha ko po ito sa lumang tipan. Ito po yung chapter na katatapos lang ni Elisha na gumawa ng himala ang Panginoon doon sa babaeng balo nang sabi ng Panginoon, o sabi ni Elisha, manghiram ka ng mga lalagyan sa kapitbahay nyo. Naalala niyo yung story? Yung pinuno ng langis? Pagkatapos dito sa chapter na to, doon sa verse 8, ito na po yung tagpo naman. Nandito na po si Elisha sa lugar na to. Ready? Ready na kayo? Sa second hari o ikalawang hari, chapter 4, verses 8 to 37, medyo mahaba lang, pero tingnan natin ito para tayong nanonood ng pelikula. Tingnan nyo. Minsan, si Eliseo pumunta sa Sunem. Saan daw pumunta? Sa lugar na yon, may isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Sino nag-invite kay Elisha? Yung mayamang babae. Sabi niya, dito, mula noon, look at this, mula noon, doon siya kumakain upang tuwing pupunta sa lugar na yon. So, ibig sabihin, yung invitation sa kanya, pagkatapos na makikain doon sa bahay ng mayamang babae, tuwing pupunta siya doon, doon siya nakikikain. Nandiyan pa? Tuloy natin. Sinabi ng babae sa kanyang asawa. Ano sabi? Kayo magbasa, 1, 2, 3, go. Oh. Di ba, pinapakain na. Sabi ng mayamang babae, tingnan nyo ha, mayamang babae, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Tingnan niya, sabi niya, bakit hindi natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Kanina, ang gusto ng mayamang babae, mapakain lang itong man of God. Pero sabi niya, tingin ko mabuting lingkod ng Diyos to eh. Bakit hindi natin ipagpagawa ng silid o ng kwarto para matuluyan niya tuwing pupunta rito? At ano pa? Kayo magbasa, 1, 2, 3, go. Ganda. Imagine niyo, pinakain yung man of God, tapos ang gusto niya ipagpagawa ng room, at doon sa kwarto, lagyan na rin natin ng higaan, ng mesa, ng upuan, at ng ilawan. Eto na, fast forward. Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo, at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Imagine niyo, tapos na yung room, pinapakyaw eh. Tapos na, pagbalik niya, doon na siya tumuloy. Eto na. Tinawag niya ang kanyang katulong, o ang katulong niya si Gehazi at sinabi, ano sabi? 1, 2, 3, go? Ano sabi? Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal, dumating yung babae. Sabi ni Elisha, tawagin mo yung babaeng Sunamita, yung mayamang babae na yan. Sabi niya, tingnan, sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ng pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Okay, sabihin mo sa babae, thank you ha. Ito pa, itanong mo kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang, ano daw? Lakasan nyo, bilang sa kaabalahan niya sa atin. Look at this. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Sa tagpong ito, naglalatag po ang man of God, si Elisha. Tanungin mo siya kung anong gusto niya. Do you get what I'm saying? Tuloy natin. Wala kayong dapat alalahanin, sabi ng babae. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling na aming mga kababayan. Anong napansin nyo sa babae? Ha? Sino sumagot doon? May kakontentuhan. Di ba? Kontento na. Okay, sabi niya, wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling na aming mga kababayan. Eto na, tingnan nyo. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi. Kayo magbasa, 1, 2, 3, go. Tingnan nyo, man of God. Okay. Pinakain. Pinagpagawa ng room. Okay. Ang nasa isip niya, ano kaya ang maibibigay? Tanong mo kung anong gusto. Sabi niya dito, ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi. Ano sabi? Yan. Nakita niyo yung sitwasyon ng babae? Okay, tuloy natin ha. Tawagin mo siya uli. Tawagin mo siya muli.
Utos ni Eliseo, kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Ano sabi ni Eliseo? Kayo magbasa, 1, 2, 3, go. Pause ko muna. Pause tayo sandali. Yung babae, ginawa niya yung alam niyang magandang dapat gawin para sa man of God. Tapos nakita ng man of God, yung tinuluyang room. Tapos tinanong, anong may tutulutin? Anong hihilingin mo? Sabi niya, nag-declare yung man of God. San taon mo lang ngayon, may karoon ka ng anak na lalaking kakalungin. Tingnan yung sabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, wag na po ninyo akong paasahin. Ang problema po nito kasi matanda na yung asawa niya. Parang ganito, sinasabi po sa atin, mukhang wala ng pag-asa. Nandiyan pa ba kayo? Daling ko usapin sa kalagayan natin. Listen very carefully. Minsan may pinagpe-pray ka, nakala mo, o meron kang gustong mangyari sa buhay mo, nakala mo, wala nang pag-asa. Wala na yatang pag-asa magbago tong asawa ko. Kung ang problema mo yung anak mo, meron pa daw, mukhang wala nang pag-asa magbago yung anak mo. Parang ganito, minsan may nasa sitwasyon ka, halimbawa, marami kang utang na dapat bayaran, mukhang hindi ko tayo ito mababayaran. Minsan, marami tayong iniintindi na kung titingnan nating mabuti, gumawa ng mabuti yung babae, maya-maya, papakita ko po sa inyo pinagdaanan niya. Pero anong punto ko rito? Yung man of God, nagdeklara mula ngayon, san taon mula ngayon, manganganak ka. Tingnan nyo, ngunit dumating ang araw at naglihi ang, ito na exciting part. At tulad ng sinabi nila sa iyo, kayo magbasa, 1, 2, 3, go. Fast forward ng konti. At lumaki ang bata. Sundan nyo ha. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang gumagapas ng bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit na magtatanghaling tapat, eto na. Ano nangyari? Sandali lang. Pause natin konti. Kanina, nag-declare ang man of God. Tingnan nyo, yung tagpo ha. Sa susunod na taon, manganganak ka, naglihi ng anak, lumaki. Tapos namatay. May ginawa bang masama yung babae? May sinabi bang masama yung babae? Parang ganito, daling ko sa ating kalagayan. Nagsaserve ka sa Panginoon. Nag-church ka. Gumagawa ka ng mabuti. Nakikisama ka ng tama. Inaisika mo maayos ang iyong buhay. Pero bakit ka nagkakaproblema? Huy. Tignan nyo ha. Nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Tingin po kayo sa akin. Anong sitwasyon mo ngayon na mukhang patay na? Wala mang literal na batang namatay sa iyong pamilya, sa iyong harapan, pero baka sakaling tingin mo, bulsa mo, patay na. Relasyon nyo, patay na. Business nyo, patay na. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Eto na nangyari. Nandiyan pa ba kayo? Ang bangkay ay ipinasok ng ina saan? Ina nyo ha, look at this, sundan nyo ako. Huwag kayong maliligaw. May layunin ng Diyos kung bakit ipinagpagawa ng silid si Elisha. At itong matinding problema na namatay ang bata, saan inilagay? Sa ipinagawang silid ni Elisha. Inilagay niya ito sa saan? Saan galing yung higaan? Ha? Sa babaeng Sunamita, nasusundan. Yung ibinigay na higaan, doon inihiga yung namatay. Sundan nyo ako. Isinara ang pinto, dali-dali lumabas. Sa picture na ito, tingnan natin, matindi ang problema ng babae. Nandiyan pa? Ito na ang ginawa ng babae. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka! Pagayakin mo ang isang utusan at ipaghanda na isang asnong masasakyan ko. Saan daw siya pupunta? Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Tingin sa akin, sundan niyo ako mga kaibigan, mga kapatid. Pag matindi ang problema mo, sa Diyos ka pumunta! Sabi niya, madali ka! Anong gagawin mo ron? Sabi ng asawa, hindi ngayon ang araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Anong sinisimbolo nito? Hindi ka pwedeng pumunta doon ngayon. Walang dahilan para pumunta ka kasi hindi araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan. Anong ibig ko sabihin dito? Kapag matindi ang problema mo, matindi ang pangangailangan mo sa Diyos, dapat walang dahilan para mapigilan ka pumunta sa Diyos.
Napapasigaw na ulit ako. Parang malakas na yata ulit ako. Kakailan, may tagabilang ako ng sigaw ko eh. Eto na, tingnan niyo. Sabi ng babae, ano sabi? Lakasan nyo. Kayo naman na sumigaw, ano daw? Ba? Sabi ng babae, matinding problema. Dapat ganito tayo eh. Matinding problema mo, kahit na! Ay, kahit na. Parang di bagay pag hindi sumigaw eh. Kahit na. Kailangan ko siya makausap. Nang maihanda ng asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, "Ito na, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo." At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Elias. Sundan na natin. Nasa daan pa lamang natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, "Dumarating ang Sunamita. Salubungin mo, kumustahin mo siya at ang kanyang asawa at ang kanyang anak." Anong nakita natin dito? Yung babaeng Sunamita papalapit doon sa man of God dahil may problema. Ito pa ang tagpo. Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, "Mabuti po." Pero nangyari ganito. Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Simbolo ng pagpapakumbaba ang paghawak ng paa ng babae sa paa ni Elisha. Itutulak sana palayo ni Gehazi ang babae. Ngunit sinabi ni Eliseo, "Pabayaan mo siya. Tsak na may malaki siyang problema. Hindi palang ipinapaalam sa akin ni Yahweh." Harapin mo yung katabi mo kaliwat kanan. Ano ba ang problema mo? Dami, no? Tuloy natin. Sinabi ng babae. Ito na, oh. Lalabas na yung babae, oh. "Humingi ba ako sa inyo na anak? Hindi ba't sinabi ko wag na ninyo akong paasahin?" Tingnan nyo, ha? Ayon sa pananaw ng Diyos, mamamatay naman pala eh. Bakit binigyan pa? Hindi naman ang hingi eh. Look at this. Yung babae hindi humingi, binigyan ng anak. How much more kung ikaw hihingi? Nakuha nyo, ha? Hindi nga humingi ng anak eh. Sino ba dito gusto mga anak? Ay, ng mga anak. Hindi ba sinabi, huwag na niyo akong pasahin? Tingnan nyo, ha? Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, "Magbalabal ka." Ito na. Naku, parang pelikula to. "Magbalabal ka, dalhin mo yung aking tungkod at tumakbo ka." Inutusan na niya si Gehazi, "Pumunta ka doon kung saan nandun yung bata." Sabi niya, "Magbalabal ka, dalhin mo yung tungkod." Pinadala yung tungkod at tumakbo ka. Ito na, by the way, bago ko tuloy, sabi doon sa 29, nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, "Magbalabal ka, dalhin mo aking tungkod at tumakbo ka." Instruction po ito. Nakuha niyo ibig sabihin? Utos po ito. At ang sabi, kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Parang ganito, kapag may sinasabi sa iyo ang Diyos, pag may pinapagawa sa iyo ang Diyos, pag may gusto ang Diyos na maintindihan mo, huwag mong papansinin ng iba, dumiretso ka lang sa Diyos. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Look at this. Imagine niyo, yung tungkod na dala niya papatong sa mukha ng bata. May nangyari ba? Imbestigahan natin. Sinabi ng Sunamita, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay at hanggat buhay ka, hindi ako aalis na hindi ka kasama." Anong ibig sabihin dito? Yung pagpapakumbaba ng babaeng Sunamita sa harap ng lingkod ng Diyos, sabi niya, "Hindi ako aalis dito na hindi ka kasama papunta sa anak ko." Parang ganito. Pag matinding problema mo, huwag kang aalis sa harap ng Diyos hanggat hindi mo nakakamit ang hinihingi mo sa Diyos. Tuloy natin. Pagkasabi nito, siya'y lumakad papalabas ng bahay kaya tumindig si Eliseo at sumunod sa kanya. Ito na. Answer prayer ng babae. Di ako aalis, hindi ka kasama. Samantala, kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Ulit, ala ko naintindihan. Samantala, ako na lang. Nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatok sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit ano daw nangyari? Walang palatandang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya. Ito na, nandun na si Gehazi sa room. Walang palatandang mabubuhay ang bata. Bumalik siya kasi
Makasalubong na si Eliseo. Sabi niya, hindi po nagising ang bata. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Saan nagtuloy si Elisha? Sa kwartong pinagawa. Saan nakahiga ang bangkay? Sa higaan niya. Eto na nangyari. Isinara ang pinto at nanalangin. Hanggat wala kang nakikitang resulta sa problema mong dinadala, huwag kang titigil manalangin sa kanya. Inutusan si Gehazi, wala nangyari, di ba? Nakuha niyo ako? Pinatong tungkod, hindi nabuhay. Walang daw palatandaan na mabubuhay yung bata. Ang nangyari, isinara niya yung pinto at nanalangin siya kay Yahweh. Ang kapangyarihan wala kay Elisha. Ang kapangyarihan wala sa prayer mo. Ang kapangyarihan nasa pinananalanginan mo. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay. Anong nangyari? 1, 2, 3, go. Ano unang ginawa ni Elisha? Sinara ang pinto, nanalangin. Pagkatapos manalangin, nangyari ang himala. Gusto mo ng himala? Kailangan mo ng panalangin. Tuloy natin, dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ng mga kamay nito. Pagkatapos, tinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. At ano nangyari? Unti-unting uminit ang bangkay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito na. Pinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok to, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae, ito na naman, nagpatira pa sa paanan ni Eliseo. Pagkatapos, kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Palakpakan natin. May sitwasyon ka ba ngayon? Ang tingin mo parang patay na. May problema ka ba ngayon na tingin mo parang wala ng pag-asa? May problema ka ba? Hindi man sa finances, sa relationship, sa health. Nakakaranas ka ba ng unfair treatment? Nakakaranas ka ba ng discrimination sa workplace? Minamaliit ka ba? Naalipusta ka ba? Nagsasabihan ka ba ng masakit? Rejected ka ba? Tingin mo, feeling mo, ikaw ang black sheep ng family? Tingin mo, parang walang magandang mangyayari sa'yo? Kung ikaw yung nandito ngayon, nanonood ka man, o nandito ka, feeling mo, wala nang pag-asa. Nakita ko po doon sa babae. Kung babalik yun sa umpisa, isa sa magandang katangi niya, she had a great desire to serve. Anong tinuturo nito sa atin? Gayahin natin yung babae Sunamita. Magkaroon din tayo ng palagi ang great desire na makapag-serve sa Panginoon, sa ating kapwa. Ano pa yung katangian ng Sunamita? She served sacrificially. Alam niyo, yung pagsaserve sa Panginoon, na may tinatawag na sakripisyo, ang ibig sabihin ito, yung offering the praise, the sacrifice of praise. Ang ibig sabihin po nito, yung may problema ka pero pinapalakpakan mo siya. Ang ibig sabihin nito, mabigat ang sitwasyon mo pero pinapupurihan mo siya. Ang ibig sabihin ng sacrificial na pagpupuri sa Panginoon, yung mabigat ang circumstansya pero pipiliin mong pasalamatan pa rin siya. Nakita ko dun, kontento naman siya hindi naman siya nanghingi ng anak Pero ang nakita ko, kapag gumagawa ka ng mabuti para sa kapurihan ng Panginoon, hindi resulta ito ng kaligtasan tinanggap mo sa Kanya dahil siya ay Diyos na mapagpala. Kahit hindi ka humingi ng himala o ng pagpapala, pagkakalooban ka ng Diyos ng pagpapala. Amen. Ano pa? Nakita ko sa babae nung namroblema na, ito na yung gusto ng Diyos makita sa atin pag may problema na tayo. Yung babae, she had great boldness. Meron siyang tapang. Sabi niya, pupunta ako sa man of God, sa lingkod ng Diyos. Kahit na, sabi, pinipigilan siya ng kanyang asawa. At nung nandun na siya, she fell humbly at Elisha's feet. Anong pinapagawa sa atin ng Diyos? May problema ka, mag-humble ka lang sa harap ni Lord
Aminin mo sa Panginoon, hindi mo kaya. Aminin mo sa Panginoon, hindi mo alam yung susunod mong gagawin. Aminin mo sa Panginoon, nahihirapan ka na, nabibigatan ka na, hindi mo alam kung paano, kung sino, kung saan, kung ano ang dapat mo gawin sa problema mo. Isa lang ang solusyon. Magpakumbaba ka lang sa harapan ng Diyos. Kagaya ng babae, ang nangyari sa kanya, she experienced great results. Bakit niya ito na-experience? She had great faith. Minsan tanong natin, Lord, bakit mo na-experience to? Lord, bakit kung kailan sinisikap naming family na mapalapit sa iyo, tsaka bumibigat ang problema, tsaka dumadami, sunod-sunod ang testings, dating at dating ang trials. Gusto ng Panginoon, maintindihan mo ngayon na yung problemang yan ay instrumento ng Diyos para patatagin ka, ang hubugin na yung karakter, at patatagin ang pananampalataya mo sa Kanya. Dahil kapag may pinahintulot ang Diyos na problema ang pagdaanan mo, God is not punishing, but refining. Dahil ang Diyos, God allows trials to test the genuineness of our faith. Inaalaw ng Diyos ang trials para matest kung gaano tayo kapuro, katotoo ang pananampalataya natin sa Kanya. Kaya ang challenge ko po sa atin lahat, don't give up in the process. Daanan mo tong process na to. Tuloy lang. Kahit nahihirapan, ilagay ang tiwala sa Panginoon. Kahit nabibigatan, naguguluhan, sa Kanya pa rin lubos na magtiwala. Because endurance leads to spiritual completeness. God is more interested in our character than our comfort. Mas gusto ng Diyos makita na naaayos ang karakter mo kaysa sa comfort. Anong tinuturo dito? Hahayaan ng Diyos na may problema ka para maging maayos ka sa harap niya at sa harap ng iba. Ladies and gentlemen, mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung hamon sa atin lahat ng mensahe. Huwag mong isuko ang laban. Dahil sa lahat ng pagkakataon, sa anumang sitwasyon, ipapakita ng Diyos na kahit kailan, hindi siya nagkulang. Amen? Kung handa ka na sabihin sa Panginoon, Lord, magtutuloy ako. Sige, dahan-dahan ka tumayo. Kung handa ka na sabihin sa Panginoon na, Lord, sa iyo ako lubos na magtitiwala. Lord, sa kahit anong problema kinakaharap ko ngayon, pangahawakan ko kahit kailan, hindi ka magkukulang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Come on, awitin mo ito sa Panginoon. Come on! Sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon. Panginoon, isigaw natin, Panginoon. Panginoon, nakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan upang mamahal mo. Walang pinipiling ang puso mo. Minsan pa, Panginoon, Panginoon, nakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Come on, just sing it louder, come on. Sing it softly. Kahit kailan, di ka
us, Lord. Please close your eyes, tapos kausapin mo ngayon si Lord. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ngayon po naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung bakit pinapahintulot mo na maranasan ko ang lahat ng mga ito. Sige, kausapin mo personally ang Panginoon. Kausapin mo, sasabihin mo yung laman ng puso mo sa Diyos sa umagang ito.